inako ni Jesucristo. Ang sakit ng mga tao upang matupos niya tayo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipunpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay, upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus, at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae noon na 12 taon nang dinurugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkos ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't mumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ng napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi, sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkakapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama at ina ng bata at sa 3 alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin ay, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na, at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man, at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapwa deboto, at sa mga kasama po natin na mga deboto rin na sa ating online na ministry, sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng Pong Jesus Nazareno ay sumainyo. Siguro may mga naka-experience na po sa inyo na kapag kayo ay nagpapa-check up, kailangan yung pumunta ng maaga. Lalo kapag kakilala o tanyag ang doktor, kailangan maaga-aga kayong pupunta kasi may pila. Tapos pupunta ka ng mga bandang alas 6 ng umaga, no? Kukuha ka ng number mula sa sekretary, ang makukuha mo pang number 50 na agad. Sabihin, may mga nauna pa sa'yo. Tapos iisipin mo, naku, 50? Mache-check up pa kaya ako? Baka magkasakit ako lalo. Di ba? Minsan ganyan din po nangyayari sa mga ibang ospital. No? Pag nag-walk-in kayo, emergency room, outpatient, pakahaba ng pila. No? Hindi kayo pwedeng i-prioritize. O kahit priority lane na, yung mga senior, no? Minsan may pila pa din, mahaba pa rin. Ano? Well, ganyan kapag talagang sa atin, sa panahon natin ngayon. Ano? Pero sa ating Panginoong Hesus kaya, pag tayo ay lumapit, kailangan na natin ng number? Hindi naman no? May priority lane ba sa ating Panginoong Hesus pag tayo ay lumapit? Wala naman. Kasi lahat tayo priority ng Diyos. No? Nais na lahat na unahin yung mga nais nating hilingin, lalong-lalo ng paggaling sa karamdaman at sa mga pinagdaraanan natin sa buhay. Ang nangyayari lamang, malungkot na katotohanan, kung kahit na tayo ay priority ng Diyos, hindi naman siya yung priority nating nilalapitan. Minsan nga, huli pa nating nilalapitan ng Diyos kapag pakiramdam natin, wala na tayong pag-asa. Saka pa lang tayo pupunta sa Quiapo Church at maglalakad ng paluhod kapag pakiramdam natin, wala na tayong ibang matakbuhan. Samantalang ang Panginoon, tayo ang kanyang priority. At yan ay kitang-kita ngayon sa ating pagbasa, lalo na sa Ebanghelyo. No? Maririnig natin, ang una na siguro, yung babaeng dinurugo ng 12 taon. No? Naroroon sa kanyang puso ang pananampalataya na gagaling siya kahit na mahawakan man lamang niya yung laylayan ng damit ng Panginoon. Di ba? At makikita natin na nung nangyari yon, gumaling ang babae, nung hinanap kung sino siya, umamin naman ang babae. No? At makikita natin na natuwa ang Panginoon at sinabi niyang, humayo ka na, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. No? At nung lumapit si Jairo, tagapamahala ng sinagoga, Panginoon, kailangan ko po kayo. No? Mamamatay na po, nag-aagaw buhay ang aking anak. Nagdalawang isip ba ang Panginoon na puntahan? Sinabi niya ba, teka lang, ang daming nakapila, may number ako, may number rin tayo. Wala. Pero ang ginawa ng ating Panginoon, halika, puntahan na natin kaagad. At doon nga narinig natin sa storya na bagamat akala ng iba ay patay na, sinabi ni Jesus, bumangon ka, gumaling ang bata. Pinapakita lamang sa atin na sa pangangailangan nating mga ganitong bagay sa buhay, no, kailangan lamang natin lumapit sa ating Panginoong Hesus. Papaano nangyari yung paggaling sa babaeng dinurugo ng 12 taon at yung gumaling na bata na 12 taong gulang? Unang-una na, sapagkat para sa kanila ay ang tanging pag-asa nila ay si Jesus, ang ating dakilang manggagamot. Si Jesus, yung kanilang pinanggagalingan ng kanilang pag-asa. Jesus is their only hope. Wala nang ibang makatutulong sa kanila kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya naman imbis na sa huli tayo, lumapit pagka wala ng pag-asa, sa simula pa lang, lumapit na tayo kaagad sa ating Panginoon nang tayo ay mapagaling niya sa ating mga karamdaman, mahilom sa ating mga sugat. Pangalawa, tinanggal nila yung takot, duda at kaba sa kanilang mga puso. Itong 2 taong ito, ngayong araw na ito,
punong-puno at buong-buo ang pananampalataya, walang duda, malinaw sa kanila na si Jesus ang kanilang tagapagpagaling. Kaya naman, hindi malayo, no? At nakuha nila yung kanilang ipinagdarasal. At siguro panghuli, no? Meron silang buong tiwala at pananampalataya kay Jesus. Siguro tayo, kung meron kayong tiwala doon sa driver ng jeep na sinakyan mo kanina, sa driver ng bus, no? Sa piloto ng eroplano na sinakyan mo, kung meron kang tiwala sa kanila, hindi ba dapat meron ka ring tiwala sa ating Panginoon? Di ba? Sa Panginoon na walang nais kung hindi ang ating kabutihan at ang ating ikabubuti sa buhay. Mga minamahal kong kapatid, yan yung ihilingin nating grasya ngayon sa ating Panginoong Jesus Nazareno sa pagtanggap natin sa Kanya sa banal na Eucharistia. Nawa, kagaya ng babae na pinagaling, kagaya ng bata, no, kagaya ni Jairo na merong malalim na pananampalataya, nawa linangin ng ating Panginoong Jesus at mas palalimin pa ang ating pananampalataya sa Kanya. At kung tayo pinaprioritize ng Diyos, nawa siya din ang unahin natin sa kung anuman ang nangyayari sa ating buhay. Sigurado, hindi tayo pababayaan ni Jesus na kailanman ay hindi nagpabaya sa atin.